Hi, parents and kids! Ayan, narito na naman po si Teacher Ian para i-guide kayo sa mga activities at lessons sa module. Ang subject natin ngayon ay Mother Tongue 1, MTB MLE. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo na. At ang topic natin, pagbigkas ng magkatugmang salita. Pagkatapos ng araling ito, ang mga bata ay inaasahang makapagbibigay ng kahulugan ng mga salita gamit ang mga realia. Pag sinabing realia, pwede itong piece of writing o kaya naman ay mga tunay na bagay. Mabigkas at maawit ang mga awitin at magkakatugmang salita na napapaloob dito. Ano ba yung tinatawag na magkatugma? Kapag sinabi nating magkatugma, ang mga salita ay dapat pareho ang hulihang tunog. Tunog ha, hulihang tunog. Paano natin tutukoyin ito? Kapag ang pares ng salita ay nagtatapos sa patinig na a, e, i, o, u, tanging ito ang tinitingnan sa hulihan para masabing magkatugma ang mga ito. Halimbawa, itong mga salitang narito. Aso, ako, bato, pako, amo. Kung mapapansin ninyo, ang hulihang tunog nito ay o, o. Nagtatapos ito sa patinig. Sabi nga, pagka nagtatapos sa patinig o a, e, i, o, u, isa lang yung tinitingnang letra, yung nasa hulihan lang. At mapapansin natin na magkakapareho ang hulihang tunog ng mga salita. Ibig sabihin, magkatugma ang mga salitang ito. Sumunod, pusa, tama, hula, ana, ata. Sa pangalawang linya, ang hulihang tunog ng mga salita ay nagtatapos sa tunog na a. Kaya naman, ang mga ito ay magkakatugma. Sumunod na halimbawa, susi, patani, pili, kalapati. Ano ang hulihang tunog? I. Tunog ng i. At ang hulihan natin, nahanay, ale, babae, kisame, mare. Ano ang hulihan tunog? Tama. Itong bawat linya ay masasabi natin na magkakatugma. Ang salitang aso, ako, bato, pako, amo. Magkakatugma. Sumunod na hanay, pusa, tama, hula, ana, ata. Magkakatugma. Susi, patani, pili, kalapati. Magkakatugma. Ale, babae, ano to isa? Kisame, mare. Magkakatugma. Ayan. Sumunod. Kapag naman daw ang salita ay nagtatapos sa katinig, pagka sinabi natin katinig, ito yung mga letra, hindi kabilang doon sa a, e, i, o, u, o yung mga natitira na natin mga letra, b, b, k, d, g, h, l, m, n, p, r, t, s, w, y, yan yung ngalan. O ito mga tunog na to. B, k, d, g, l, m, n, p, r, t, s, u, i. Ayan. Yung mga tunog na yan, yung mga katinig na yan, kapag dyan nagtatapos, dapat daw dalawang huling titik ang titingnan para masabi na magkatugma ang salita o pares ng salita. Halimbawa, itong nandito, una nating hanay, balon, ipon, hamon, ibon.
Kung mapapansin ninyo, ang mga salitang ito na nasa unang hanay ay nagtatapos sa tunog na on. Kailangan daw kasi dalawa ang tingnan kasi itong hulihang titik ay katinig. Dapat may kasamang may kasamang patinig. O huling dalawang titik. Yan. Siyempre, kapag NG na, halimbawa NG, hindi pwede yung NG lang. Kasi di ba nga, ang NG, ang tunog nun, isa lang, Kaya ang bilang nun, isa lang din. Kaya kaya dapat, yung patinig na sinusundan ay kasama rin. Sumunod, sapin, alin, amin, hardin. Ang mga ito ay nagtatapos sa tunog na in. Kaya masasabi natin na ito ay magkakatugma. Sumunod, apat, maalat, lamat, sukat. Saan nagtatapos sa tunog? At. Kaya itong pangkat na ito ay magkakatunog. Sumunod, dulas, manas, layas, ubas. Ang hulihan tunog ay as. Tandaan na kapag ang tanong ay kung magkatugma ang mga salita, ang titingnan ay ang hulihang bahagi ng salita, hulihang tunog. Kung ito ay nagtatapos sa katinig, kailangan dalawa. Kung patinig naman na a, e, i, o, u, isa lang ang titingnan na titik. Tanggalin lang natin ito na sa gitna. Yan, para makapagguhit tayo. Kasi magpa-practice tayo na ginawa natin. Yung inaral natin. Hindi pa tayo magsasagot sa notebook, ha? Ayan, loading pa lang. Let's wait. Tatanggalin ko lang ito. Ayan, kasi magguguhit tayo. Pa-practice tayo, no? Ating ginawang halimbawa kanina. Ayan. Sabi, pagtambalin ang magkatugmang salita. Hahanapin dito sa unang hanay yung katugma ng nandito sa ikalawang hanay. Yan. Yung mga salita natin. Babasahin ko lang, ha. Labas, sabon, tanim, bali, uso, likod, lapad. Dito na yung pagpipilian. Hahanapin natin yung kaparis nung nandito sa kulay blue. Dito naman. Hanapin natin. Pero babasahin muna, ha. Lihim, mali, awas, hilod, ipon, lakad, piso. Yan. So, balikan natin yung nandito sa unang hanay. Sabi nga, kapag nagtatapos sa, mag-ready lang muna ako ng ating highlighter. Yan, para malagyan natin ng mark, matulungan natin sa pagsasagot ang ating mga kiddos. Yan. Kapag nagtatapos, hindi yung color ko. Gusto ko yung red. Kapag nagtatapos sa katinig, katulad nito, ito. Katinig to, di ba? Kailangan kasama ito. Yan. So, ang labas, nagtatapos sa tunog na as. O, hahanapin lamang dito sa kabila kung alin dito ang nagtatapos din sa tunog na as. Yan. Tutulungan lang natin kung paano matutukoy kung ilan o ano ba yung huling tunog. Dito sa sabon, huling tunog, on. Bakit? Bakit dalawa? Kasi itong N o yung ay katinig. Kaya dapat dalawa. Itong tanim ay dalawa din. Im. Itong bali, ito ay a, e, i. O yan, kabilang sa katinig. Kaya isa lang. Sa uso, a, e, i, o, u. Kabilang ulit ang o sa patinig. Kaya isa lang. Likod. D ay katinig. Kaya dalawa. Sa lapad, ganun din. D, dalawa din.
Malabas. Yan. Pwede na tayong magsagot. Yan, nakikita nyo na ba yung magiging sagot nyo dito? Tama na kaya? Okay, kung may sagot na kayo at naituro nyo na, sagutan na natin. Labas. Alin dito ang katugma ng labas? Ayan, ito na. Nasaan na ang katunog? Ito, awas. Bakit? Dahil pareho ito nagtatapos sa tunog na as. Kita nyo ba? Ito as, tapos ito din, labas, as. Sunod, sabon. Nasaan na ang katunog ng sabon? Ayan, tatama ka na ba? Tama ba ang iyong napili? Ipon. Bakit ipon? Dahil ang ipon ay nagtatapos din sa on. Nakakadalawang tama ka na ba? Punta na tayo sa tanim. Im. Tunog ng im. Hanapin dito sa kabilang hanay ang salitang nagtatapos din sa tunog na im. Nakita mo na? Ito na ang sagot. Naputol ang linya. Ayan, ito. Mahina ang internet ni teacher, kaya paputol-putol Yan. Lihim. Bakit lihim? Dahil ang lihim ay nagtatapos din sa tunog na im. Bilis-bilisan na natin ng konti. Sigurado naman kasi na may sagot na rin kayo. Bali. Mali. Parehong nagtatapos sa tunog na i. Uso. Nagtatapos ito sa tunog na o, katulad ng piso. Likod, nagtatapos sa od, katulad ng hilod. Ayan, ito hilod. Tapos, lapad ay nagtatapos sa tunog na ad, katulad ng lakad. Sino naka-perfect? Ayan, palakpakan natin ang naka-perfect. Ang galing. Next na tayo. Oy, isa pa ulit activity. Tandaan, itong ipinakikita kong unang activity ay hindi po isusulat sa notebook dahil hindi pa ito yung gawain sa pagkatuto natin, kundi nagkakaroon lang tayo ng exercises. O dito, hindi ko nalalagyan ng mark ha. Yung mga salita dito, hindi nalalagyan ng mark ni teacher. Kayo na ang gagawa, isipin nyo na lang dito. Tapos, pwede nyo i-post na lang muna yung video para makapagsagot kayo. And next na ako na slide. Okay? Balikan nyo na lang ito pag sasagot ninyo. Okay, i-post nyo na lang muna habang kayo ay nagsasagot. Pero huwag nyo susulatan yung cellphone na. Kung sa cellphone kayo nanonood. Tuturo nyo lang. Kahit yung daliri nyo lang, turo nyo lang. Okay? That's it. Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito na yung gagawin sa notebook. Ito ang panuto natin. Basahin ang kwento. Kopyahin ang mga salitang may salungguhit. Iguhit sa. Ito lang yung nakita ko dun sa module na instruction. Gawin na muna natin. Basahin natin to. Okay? Tuwing umaga, pagkatapos gawin ng magkaibigang sina Susie, Lucy, at Pressy ang kanilang tungkulin sa bahay, ay masaya silang naglalaro sa palaruan. Sila ay naghahabulan, nagtatagu-taguan, at nagsisiso. Ibig nilang pumunta dito upang malibang sa maganda at malawak na lupa. Okay, balikan natin yung panuto. Ang sabi, kopyahin ang salitang may salungguhit. Dito sa halagay natin, walang salungguhit ha. Lagyan natin.
Okay. Ang salungguhit dito ay umaga. Umaga, Susi, Lucy, Presi, at saka maganda. Yan. So, ganito na lang yung gagawin dun sa notebook. Since hindi naman kasi tapos, ayaw mag-drawing. Yan. Ito yung may salungguhit. Since hindi naman kasi tapos yung instruction, sabi lang dito, iguhit sa, ano iguguhit? Ay, sulat ka lang. Kung ano na lang yung unang nandito na, kopyahin ang salitang may salungguhit. Ayan, ito na lang yun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 salita na isusulat sa notebook. Kaya lang, pagtapatin. O ito ha, dagdag. Pagtapatin ang magkatunog. Number 1, anong pare sa magkatunog? Number 2, ano pa yung magkatunog? Okay, yun na lang yung sasagot. Wala nang iguguhit, yun na lang ang isusulat. Pagtatapatin na lang sa pagsusulat ninyo nung mga salita, yung magkatugma. Next tayo. May isang kwento na aking babasahin. Pero kung nakakabasa na si Bagets, ipabasa ito sa kanya. No, gabayan na lang sa pagbabasa. Ang matamis na mais na isinulat ni Lea Bernadette P. De Leon. Maaga pa lamang ay mulat na ang mga mata ni Tatay Mando upang mamitas ng mais sa aming bukirin. Matapos itong mapitas ni Tatay, ay agad itong binabalatan ni Nanay Marta. Inihahanda ko naman ang mga kailangan ni Nanay sa pagluluto. Nilalahukan ito ng sangkap ni Nanay. Pagkatapos maluto, inilalako namin ni Nanay sa barangay. Pagkalipas ng 1 oras, naubos na ang tindang mais ng Nanay. Siguradong may maipambibili na kami ng pagkain at may maibabaon na ako sa paaralan. Nagmamadali kaming nagtungo sa palengke upang bumili ng pagkain. Bumili si Nanay ng manok para sa pananghalian namin. Habang bumibili siya ng manok, ay bigla akong napalingon sa isang napakagandang manika. Pero alam kong kulang ang pera namin, kaya hindi ko na lang ito sinabi kay Nanay. Tuwang-tuwa kaming umuwi at ibinalita namin kay Tatay na naubos ang aming panindang mais at nakapamili pa kami ng ulam. Salamat sa matamis na mais. Buhay namin ay masagana. Ito ang gagawin sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Gawin at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ang makikita lamang sa notebook ay yung sagot. Ano-ano ang mga salitang magkasing tunog sa kwento? So, babalikan na lamang. Kung marami masyado, ibabalikan ko lang ha. Bigay lang tayo ng halimbawa. Hanap tayo na isa, kahit isa lang pares. Ito. Pagkain. Nabilugan ba? Tayo natin. Pagka masyado ng maraming pares na makikita niyo, siguro sa number 1, tama na yung 5 pares lamang na salita. Ayan, medyo bumalik tayo dito. Akin lamang ibabalik doon sa presentation. Ayan. Ito. Pagkain, tapos nakita ko yung isa dito. Ayaw pa niya mag-highlight eh. Antayin na lang natin dahil mahina ang internet ni teacher. Salamat sa Globe. Yan, ito. Pagkain. Pabaks ang ginawa ko. Tapos, namin. Yan, nakakita ko dito ng isang pares na magkatugma. Tapos din ang manap ng, bayaan si Bagets ang manap ng 4 na pares pa. Susulat niya na lang yan. Paano isusulat ang sagot? Ganito lang. Tulad ng ipinakita ko nung unang-una, na gawin na lang natin ulit. Paano isusulat? So sa number 1, tama na yung 5 pares ha. Yan.
Tama na 5 pares ng salita. Paano ba isusulat? O ito, lalagay ko dito ha. Kung paano isusulat yung sagot. Sige, sa number 1, susulat ko yung pagkain. Sige na nga. Sana maganda ang aking sulat. Ayan. Pagkain. Sa pagsusulat kasi na magkatugmang salita, ito ay magkapantay. Tapos nilalagyan lang ng hyphen. Ano ba yung hyphen? Yung guhit. Ayan. Pagkain. Sana naiintindihan kasi pasulat. Ayan, ito yung sinasabi ko. Guhit lang. Tapos yung isa pang salita, yan, kasi magkapares nga sila, di ba? Pangit yung sulat kasi mabagal yung internet. Pero maganda yan. Maganda yung sulat ko eh. Mabagal lang talaga. Hindi ko masyadong nakikita kung nasaan na yung cursor. Ayan. Ganyan lang yung pagsulat ng sagot ninyo. Sa baba, yung 4 pa. So, 5 pares na lang. Huwag nyo nang lalahatin yung makikita doon na magkasintunog na salita. Magkatugma. Okay. Number 2 na tayo. Magsulat ng 5 salita na nagsisimula sa maliit na letrang A at malaking letra na A. O yan, 5 naman. 5 salita, o di 10 yun. So yung una, 5 maliit na letra. Tapos, malaking letra. Kailan ba nagiging malaking letra? Nagagamit ang malaking letra kung ito ay tiyak na pangalan ng tao, tiyak na pangalan ng bagay, tiyak na pangalan ng hayop, tiyak na pangalan ng lugar at pangyayari. Halimbawa, o magbibigay ng halimbawa si teacher ha. Kung huwag naman gagayahin na yun na yung sagot nyo. O para dun sa malaki ha, ito, malaking letra. Pangalan ng tao, Andy. Pwede yun. Kasi nagsisimula talaga yun sa malaking titik. Tapos, kung sa bagay naman, ano ba ang pwede sa bagay? Adidas. Nagsisimula yun sa malaking titik. Dahil ito ay tiyak na ngalan ng bagay. Sapatos ito, pero brand name. Dahil brand name yun, o tiyak na ngalan ng bagay na sapatos, ito ay nagsisimula sa malaking titik. O kayo na mag-iisip nung iba pa na dapat ay nagsisimula sa malaking titik A. Yung dun sa maliit na titik A, ito ay madali. Kahit ano naman na yun na hindi dapat tiyak. O limbawa ay aso. Maliit lang na titik yun. Tapos, ano pa? Asarol. Huwag isusulat yung binibigay kong halimbawa ha. Isip ng iba pa. Maraming nagsisimula sa letter A na maliit lang na titik. Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan ang 2 pangkat ng mga salita. Hanapin ang salitang magkasing tunog. O ganito na lang yung gagawin dito kasi sabi hanapin lang daw. O isusulat ko sa notebook ha. Sulat sa notebook tapos yung katulad ng ginawa natin kanina, guguhitan. Yung magguguhit. O yung kung magguhit na dito kasi yan na natin si Baget sa magsagot. Kasi pagka nagguhit pa ako, 4 na pares na yan. O diba? Hindi 3 na lang yung sasagutan niya. O i-guide nyo na lang na ito ay guguhitan, ipapares doon sa katugma o doon sa katunog sa hulihan. No, katugma. Okay na tayo. Next na. Gawain sa pagkatuto. Medyo marami itong ano ha sa mother tongue natin. So, ginay lang sa pagsasagot. Kapag medyo pagod na si Bagets, ay inyo muna pagpahingahin. No? Hinay-hinay lang sa pagsasagot. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang mga salitang nagsisimula sa titik o titik M. Hanapin at isulat ang mga salitang magkasing tunog.
isulat ito sa kwaderno. Ganun pa rin. Isusulat. So, marami-rami na yung gagawin ni Tito dito, ha. Basta napapagod na, o, pahinga muna bago magsagot ulit. So, paano gagawin dito? Paliwanag ko mabuti. Babasahin muna yung mga salita. O, mata, mais, mani, mansanas, mesa, medyas, mapa, mangga, manok, mangkok, martilyo, manika. Tapos, dun sa notebook, pipiliin niya na alin dito ang magkatugma. Yun lang yung isusulat sa notebook. Ngayon, kung mayroon nakita dito na salita na wala namang katugma, o hindi niya isusulat yun. No, halimbawa naman na, tatlo yung magkakatunog, 4 yung magkakatunog, isusulat to sa isang hanay lang. Katulad yung ipinakita kong halimbawa, na 5, kasi nga magkakatunog, hindi nasa isang hanay lang yun. Okay na tayo. Malinaw na to, ha? Isusulat yung magkatugma. Pagka magkakatugma, gumagamit kong guhit, ha? Huwag kuwit, guhit ang isusulat, yung hyphen. Next na tayo. Yan. Hindi ko ata ito na-edit, kaya tatanggalin na lang natin. Yan. Dahil live tayo, meron ditong nakasama, hindi ko na natanggal, di live din natin tanggalin. Hay. Antayin natin, ha? Pero habang inaantay natin na mag-load yan, akin ang babasahin ano bang gagawin dito sa parting ito. Sabi dito sa gawain pagkatuto bilang 5. Pagkaaralan ang kahon ng mga titik at patinig at pantig. Isa-isahin ito. Mula sa kahon ng mga salita o pantig, bumuo daw ng 5. Ilan ang bubuin? 5. 5 salita gamit ang 2 pares ng letra o pantig mula sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Kailangan daw 5 gamit ang 2 pares. So, sige. Ito na yung gagawin natin. Wait natin, ha. Naglo-loading pa. Yan. So, hindi nakikisama ngayon ang internet natin. Kaya, patience lang. Editing din tayo dun sa pagsasagot na yan. Okay? Pabasa na lang muna dun sa bata itong mga pantig na nandito sa kahon. Yung a, e, o, i, ma, me, mo, mi, sa, se, so, si, is, os, es, am. Ayan, nag-load na siya. Thank you, Lord. Tapos pipili ng 2, ha. Sabi, 2 daw pares. Letra o pantig. O halimbawa, mag-halimbawa si teacher dito. Ayan. Nawawala ang ating cursor, ha. Ito, halimbawa natin. Gamit tayo ng highlighter para makita niyo yung aking pinili. 2 pares. Makikita yan. Kailangan red. Itong isa una. Ma. Kailangan 5 yung mabubuoy natin na salita. Tsaka is. Yan. Tapos isusulat. Susulat ng bata dun sa notebook. So, sa number 1, 5 ang ilalagay, di ba? O, sa number 1, lalagay mo mais. Susulat lang yon. Tapos, pumili pa dito ng 2, dapat 2 letra o pantig ang pagsasamahin para makabuo ka ng 5 salita. O, naibigay ko na yung isa, ha? O, 4 na lang ang hahanapin. O, 4 na lang yung bubuuin. Okay na? Next one. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Tingnan ang mga larawan. Hanapin ang mga salitang nagsisimula sa tunog na
at sa A. Isulat ito sa sagutang papel o sa notebook. Isulat na lang sa notebook. Kung notebook yung pinagagamit ni teacher, ha? Kung sa papel naman ang pinagagamit sa inyo, yung magsasagot, edi sa papel. Yan, hanapin daw yung larawan. Paano? Hindi pala masyadong malinaw to. Ina ng mga larawan, hanapin ang mga salitang nagsisimula. Paano niya hanapin? Para makikita dito. O, isulat na lang ang ngalan nung larawan. O, halimbawa dito sa A. Halimbawa dito ang mga nagsisimula sa A. Babasahin ko ha. Apa, mani, medyas, aso, apat, manika, abaniko, mais, apoy, mansanas, mani. Ano ba to? Mani? Avocado, sorry. Mukhang mani. Avocado. Mangga, mata, araw, manok, atis. Yan. Susulat na lang dito sa hanay A yung mga ngalan na nagsisimula sa A. Tapos dito naman sa kabila, yung mga ngalan ng mga larawan na nagsisimula naman sa M. Okay na tayo. Hindi pa drawing ha. Sulat yung ngalan. Alright, next na tayo. Ito. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Huwag mauumay ha. Medyo madami. Ulitin ko, kapag pagod na si Bagets, pagpahingahin muna bago ituloy ang gawain. Pag-aralan ang awiting 10 mga daliri. Awitin ito, kailangan kakantahin yung 10 mga daliri. Ayan. Iguhit ang mga salitang nakasulat sa kanan. Iguguhit daw, drawing, sa katumbas nitong larawan. Kopyahin sa kwaderno. Sa notebook, drawing ang makikita para sa gawain sa pagkatuto bilang 7. Ano ba yung katumbas na drawing ng mga salitang nandito sa kanan o sa ibaba? Pagdating dun sa module ninyo, nakalagay kasi sa ibaba. Pero nilagay ko lang dito sa kanan. Ito yung ito-drawing nyo. Drawing nyo yung 10. Ilong, 2, mata, ngipin, dila. O, yan yung ito-drawing. Malinaw na? Kakantahin ng bata ang 10 mga daliri. Pagkatapos, idodrawing niya itong mga salitang ito. Katumbas na larawan ng mga salitang ito. Okay, let's proceed. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 8. Hanggang ilan kaya ito? 10? 11? Okay, sige, tuloy natin. Pag-aralan ng mga sumusunod na larawan. Ano ang simulang titik ng mga sumusunod na larawan? O yan, madali-dali pala ito. Titik lang. Unang titik lang ng larawan. Yun ang isusulat sa notebook o sa inyong sagutang papel. Kung magkakapareho, ay di ulit-ulitin na lang kung ilan yung larawan. Kung magkakaiba, kung ilan ang bilang ng larawan, siya rin makikitang sagot doon sa notebook o papel. Walang problema kung magkakapareho, basta yung bilang ng larawan, yun ang bilang ng letrang makikita. 6. Malinaw na? Next. Ang dami, diba? Kung gawain sa pagkatuto bilang 9. Tingnan ang mga larawan simula sa unang pahina ng module hanggang sa pahinang ito. Simula pahina ano yun? Banggitin ko lang ha. Simula daw sa pahina 14. Page 14. So, 14, 15, 16, 17. Ang dami. 18, 19, hanggang dito daw sa 20. Isulat ang pangalan nito. Lahat ng larawan, susulat yung ngalan. Isulat ang unang letra. Bukod pa dun sa larawan, isusulat yung unang letra. Tapos bibigkasin yung unang letra. Sige, padaliin na natin, ha? Kasi masyado ng maraming activity. Baka magreklamo na si Baget. So, binilang ko yung larawan. Nakalagay dito, ang dami 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Dito pa lang sa page 18, 16 na. Tapos plus 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Dami, 24. Tapos, yan. So, yan. Pinili na lang natin. Ginawa natin, 10 na lang. Ayan. So, 10 na lang ha. Kung ako yung teacher, 10 na lang. Pero sigurado naman, lahat naman yan, papayag na 10 na lang dahil marami na masyado yung activities na nakalagay. So, 10 na lang ang larawan. Pumili ng 10 larawan na lalagyan ng pangalan, tapos dun sa tabihan, isusulat ang unang letra. Pakita natin na halimbawa lang. So, kung paano isusulat. Number 1. Ay, 10 ano, lagay ko lang dito. Number 1. Hindi na talaga internet ko. Nakapili na ako ng isang larawan para sa number 1. Napili ko ay mani. Pangit tuloy ng sulat ni teacher. Pero yan yun na ha. Tinan yun na lang dito. Yan. Kung paano lang sasagutan o paano ilalagay yung sagot. Mani. Tapos sabi, isulat ang unang letra. O, ang unang letra ng mani ay, dito ko lang ilalagay sa may tabihan lang. Ayan. Sa tabi niya, isusulat mo yung unang letra. Tapos, ipapabasa lang dun sa bata. Mani. 10 ganito lang. 10 lamang. Hindi na buong week 3 yung mga larawan. 10 lamang. Okay? That's it. Okay na? Tapos na tayo sa gawain sa pagkatutubilang siya. Ano na ang sumunod? Tapos na ang ating aralin. Ayan. Medyo marami-rami ang gagawin ni Bagets. Pero kayang-kaya yan. Alalay lang po sa pagsasagot. Okay, balikan lang ulit natin. Magkatugmang salita. Pagka sinabi magkatugmang salita, tinitingnan yung hulihang tunog. Kapag ito ay nagtatapos sa patinig na A, E, I, O, U, isa lang yung tinitingnan. No? Halimbawa, yung mata, bata, sala, kala. Yun lang yung titingnan, yung hulihan, yung A, 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 A. Okay? Pagka naman nagtatapos sa katinig na B, B, K, L, M, N, K, T, Q, R, S, T, W, Y, o yung hindi kabilang sa A, E, I, O, U. Dalawa yung tinitingnan. Kung ito ay nagtatapos sa, halimbawa ay lapit, ang hulihan tunog ay it. O lahat ng mga nagtatapos sa it ay ito ay katugma ng lapit. Katulad ng sakit, sipit, akit, palit. O yan, mga nagtatapos sa it. So yun lang. Thank you for watching. Please share my video sa mga nangangailangan pa ng ganitong klaseng instruction para mas mapadali yung kanilang pagtuturo sa kanilang mga anak. And also subscribe to my channel para naman ma-feel ko na appreciate nyo yung mga videos na ginagawa ko para mas ma-inspire pa akong gumawa ng mga videos in the future. Pero for sure, meron yan. Every day or every week mag-upload ako ng mga kailangan yung videos para sa lesson sa grade 1. And please like my video at kung meron man kayong suggestion, comment na hindi ko pa nagagawa or meron kayong gustong baguhin, just leave a comment. Kung ano man yan, kung anong gusto yung sabihin na for improvement naman ng videos, okay lang yan. That's it. Thank you for watching. Happy teaching, everyone.